po mga kababayan ha, ito po'y galing sa Sunstar Davao. Kita nyo po ha, news. Sunstar Davao. 4 days ago. Post ng Sunstar Davao yan. So ano po bang nakasaad sa kanilang post? A flood was reported along the National Highway in Likanan, Barangay Lasang, Davao City at around 7 a.m. on Tuesday, May 20, 2025. So ito po ang picture mga kababayan. Baha po talaga siya. Oo, highway yan ha. Akala ko ba ang Davao is improved? Akala ko ba ang Davao is maganda? Bakit may tunaan ng kalabaw? Na? Davao? May tunaan ng kalabaw sa highway pa? Di po, ito sulat ha, Davao, baha. Ang nakalagay, Davao City, Davao del Sur, Philippines. Davao Agusan National Highway, Davao City, Davao del Sur, 8,000 Philippines. At 7.2952 long, 125 nautical miles, kilometer per hour. Ano to? Aeroplano? Ito ha mga kababayan, GPS map. May GPS map pa yan ha. Kalinan, Lasang, Davao City. Sunod mga kababayan, ayan pa mga pulis. Kita nyo naman. Sino may kasalanan? Hindi, si BBM na naman ang may kasalanan ng baha. Mga kababayan, kasi si BBM ang presidente, at si BBM ang tihin, kasi pag may bagyo, si BBM may kasalanan, kapag naglindol, si BBM may kasalanan, kapag may bakla, nagbagyo, si BBM na naman may kasalanan, kapag may tumboy, nagbagyo, si BBM pa rin may kasalanan, ultimo nga hindi sila makautot kinakabag, si BBM na naman may kasalanan mga kababayan, kasi yung 51 billion kasi mga kababayan, na binigay kasi nung panahon ng 2016 hanggang 2022, may 51 billion. Flood control. Hinahanap ng mga ano yan. Hinahanap ng mga DDS yan. BBM, nasaan na yung 5,000 flood control? Yung 5,000 flood control, nasaan na BBM? Tignan mo, binaha na ang Davao BBM. Dapat ikaw ang sisihin kasi ikaw yung presidente. Ganun yon mga kababayan. Kasalanan naman to ni BBM. Binaha ang Davao. Tapos, ang tanong, meron bang mayor ang Davao? Meron. Bakit si BBM may kasalanan? Hindi kasalanan ng mayor yan. Kasi ang mayor, mababa lang kaysa sa presidente. So, kasalanan po talaga ng presidente. Naha. Dito sa Hong Kong. Wala po, Ma'am Jessica Espega. Basta bukas, Ma'am, alas 7, nasa Wanchay kami. Naku, magulat ako dito. Baka sa Wanchay, marami sila. Kakain tayo dun sa Wanchay. Libre niyo ako. Di ba? Ma'am Fe, ayan, Portahada. Kay Ma'am Jericel Puno. Ay, sir ba? Ma'am, nalilito ako Ma'am Evelyn, hello po. Ayan, bakit parang champoy haircut mo? Hindi, ginagaya ko talaga, Ma'am, yung, alam mo yung Sailor Moon sa Japan. Tapos yung Korean. Nasubrahan ko, Ma'am, ganyan. Tapos sabi, para sa'yo, ang laban na to, Manny Pacquiao. Lahat ng kasalanan ni BBM. Biruin nyo. Ito ha, mga kababayan. Basahin ko po sa inyo kung bakit binaha ang Davao. Meron akong Ito, evidence natin to ha. Baha sa Davao yan, mga kababayan. Post ng Sunstar Davao. Baha yan ha. Bakit nga ba binaha ang Davao? Kung ano nga ba ang problema dyan sa Davao, kung bakit laging binabaha? So ito mga kababayan, i-search ko lang po. Ano ba ang sabi ni Nograles sa Davao? Si Nograles na mismo nagsabi. Ito ha, mga kababayan. Ito. Pakinggan ninyo ang sinasabi ni Nograles sa Davao baha. Wait lang ha. Baha sa Davao. Pakita ko sa inyo kasi hindi man po pwede na hindi tayo magsalita kasi totoo naman po talagang may baha po sa Davao. Ito Wait lang. Actually, hindi naman masyadong makita yung video ni Nograles. Sa TikTok lang kasi yun mga kababayan. Wala kasing TikTok dito sa Hong Kong. Actually, kasi, hindi maano Sa Facebook na lang hanapin natin. Nograles. Baha sa Davao. Walang TikTok ang Hong Kong. Di ba China ang TikTok? Ayan na.
Ganyan po ang baha sa Davao. Kapag nagbaha po sa kanila, ganyan po. Oh, ngayon, yan po ang tinatawag na city. Oh, ganyan po sila kapag nagbaha. Kita nyo? Okay. Sa totoo lang, itong vlogger na to, kutang-kuta na sa akin. Ayan po, oh. Ayan po yung baha sa Davao. Oh. Kita nyo naman po, flood bath po ang tawag dyan. Oh. Parang ilog na, Sir Jeffrey. Tignan mo yun. Huwag nyo sabihin na mga malalaking sasakyan, gumagalaw ang tubig. So, pag tao naglakad dyan, malamang sa malamang, nasa tuhod po ang tubig. Sabi ko nga sa inyo, flood bath ang tawag dyan eh. Tapos yan, ipinagmalaki nila sa best city ang Davao. Actually ito, sa akin lang, para hindi naman po tayo dito, pero para fair po tayo, ang Davao po talaga is, yan po ang pinakamalaki na era sa buong Philippines, ang Davao. Ang problema lang, aanhin mo yung malaking era kung may problema naman. Di ba? Malaki ang era. Baha naman. Di ba? Kung ang Maynila nga, ang problema natin traffic. Di ba? Oh, nahihirapan tayo. Sa Davao, hindi lang baha, traffic din. Oo. Traffic na, baha pa. Ito mga kababayan, i-research natin. 51 billion. Dito, actually, hindi naman natin to makaligtaan mga kababayan. Hindi naman natin to makakalimutan na totoo ba na may 51 billion flood control sa Davao? Actually mga kababayan, Davao City po ang may pinakamalaki na budget para sa flood control nung panahon or nung administrasyon ni dating Presidenteng Duterte. Davao po ang binadgetan ng 51 billion. Tandaan ninyo mga kababayan, walang bagyo Paano nangyari na binaha ang Davao na wala namang bagyong binalita si Kuya Kim? Kuya Kim, ano na? May nabalitaan ba kayong binalita na may nasalanta, may nalunod, na inanod? Wala. Ito mga kababayan. May post dito. Wait lang. Nawala Saan ba yun? Ba't nandito ako napunta? Flood control. Dito tayo. House panel verifying 51 billion allocation for Davao District of Paulo Duterte. Ito na mga kababayan, ito po ay GMA News. Actually, kahit basahin niyo po yan, kahit nakabaliktad po yung camera natin mga kababayan. Sige, para hindi baliktad, baliktarin natin yung camera. Ayan po. GMA News, House panel verifying 51 billion allocation for Davao District of Paulo Duterte. 51 billion allocation. Uy, maraming salamat po sa nagpalipad. Thank you so much po. Hindi ko na makita yung nagpalipad. Mamaya po. So ito mga kababayan. Ayan, babasahin natin Maki Kwan, hello po. And kay Ma'am BMV. Ayan, shout out po. Ito, House panel verifying 51 billion allocation for Davao District of Paulo Duterte. Ito na. The House Committee on Appropriation is verifying social media that in Congress. Panel chairperson Elizalde Co told reporters in an online interview that there are documents circulating on social media that show that Davao... Okay na po ba ako? Okay na, nagsasalita na ako. Mahina yung internet ng Ayan, okay na po ba? Mahina yung internet ng Ayan, okay na po ba? Parang no signal po. Ayan, okay na po ba? Parang no signal po. Okay na po. Ayan, okay na po. Ayan, so balik tayo sa ating topic. Ay, wala tuloy. Sana ba yun? Si GMA News kasi, alam nyo naman chismis ito Ayan, okay na po. So ito, House panel verifying 51 billion allocation for Davao District of Paulo Duterte. The
appropriation of verifying social media posts that Davao City Representative Paulo Duterte received 51 billion in district allocation in the previous Congress. Panel Chairperson Lizalde Co told reporters in an online interview where there are documents circulating in the social media that shows that Davao City is allotted 13 billion 13 billion in the first year of 18 Congress, and then 35 billion in the succeeding year, and 13 billion in the third year. So we are also checking on the veracity, kasi during that time maugong talaga na during the 18 Congress, medyo maugong yung kwento na almost ganun kalaki ang release, sabi ni Saldico. Ang kwentuhan talaga, who can question the Holy Land of Davao? Ayan. So, Co explained that the average district are allocated 500 million to 2 billion per year. Duterte in a social media post last week informed his constituent that the House leadership has taken out 2 billion from new NAP budget, that first district, and left only with 500 million for Davaoenos this year. So, in the same post, Duterte voices opposition to the current People's Initiative as is not the people's voice, but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. Co confirmed that allocation for Davao City were decreased in the present 19 Congress. Last year, gusto po ng DPWH, sabi nila na dapat diniit na ang Davao dahil sobra na ang ma-release daw sa Davao. That's why from 13 billion bumaba ng 4 billion. Then this year naging 1 billion na lang po ang allocation ng District of Davao. Kailangan na rin po ng balancing on the other district, sabi ni Saldico. So ibig sabihin mga kababayan na 51 billion nga daw para sa sa flood control, Holy Land, sabi ni Yodge. Bayan, saan nga ba napunta yan? Napaka-imposible naman mga kababayan, tanungin ko kayo. Siyempre, ikaw, namuno ka sa bayan na yan, namuno ka sa lugar na yan. Siyempre, unang tugunan mo, di ba? Ma'am Delia Rabara, hello po, may galab shout out. Unang tugunan mo, mga kababayan, na tawag dito, problema ay yung problema ng lugar na yung nasasakupan. 'Di ba? Ma'am Tina Ning at Tita Ning, may galab shout out po. Kasi yun ang problema mga kababayan eh. Mahirap kasi na namuno ka sa lugar na yan. Tapos, 'di ba pag tumakbo ka, papasok ka sa politiko, 'di ba ang sasabihin mo, kapag ako nanalo, gagawin ko na hindi lang 13 month, gawin kong 14 month salary. Kapag ako nanalo, ipaputol ko ang AX, ipaputol ko ang AKAP. Di ba? May mga ganyan-ganyan, mga kababayan. Ma'am Linda, Daungkay, may shout out po. Ginger T and kay Sir Maki Kwan. Di ba may mga ganong pangako? Huwag ka malikot, yung signal mo nawala. Di ba mga ganyan, mga kababayan? Tinugunan lang nila mga bulsa nila, sabi ni Sir Kendry. 'Di ba? Kung ikaw, congressman ka, ano bang unang proyekto ng congressman? 'Di ba? Kalsada, tulay, 'di ba? Mga hanging bridge, 'di ba? Yung mga street lights, 'di ba? May mga ganyan-ganyan sa lugar, baha, yung mga vulnerability, yung mga DRRMO, DRRMC, 'di ba? Dapat makipag-coordinate ka, makipag-counterpart ka sa mga LGUs kasi you are congressman, you are governors, 'di ba? Ganyan ang dapat gagawin. Ang problema, nanungkulan ka diyan tapos ganyan ang dapat gagawin. Tapos magugulat ka, baha, kita nyo naman. So, biruin nyo, ilang years na nanungkulan itong mga Dutertes sa Davao, mga kababayan. Ilang years silang nanungkulan. Bakit itong baha sa kanila hindi salba-salba, hindi resolba, hindi matugunan ng Ma'am Bit M. Hello po. Hindi nila maayos-ayos itong baha. Ayan So, biruin nyo pag
mayabang ninyo na 20 years na ako dyan, mayor ako, fiscal ako, presidente ako. Anong ginawa ninyo dyan? Kasi kung sabihin ninyo, dahil sa pamumuno ninyo ay maganda, di ba? Dahil sa pamumuno ninyo, tumaas ang era ng Davao, hindi naman po kayo ang dahilan kaya nagpapataas ng era dyan. Ang dahilan dyan, dumami ang mga investor, dumami ang mga nagtatayo ng businesses. Ngayon, instead na dadami pa yung mga mag-i-invest dyan, mababawasan. Bakit? Kung ikaw negosyante ka, fast food, sinong bibili dyan sa fast food mo kung ang tubig nasa loob? Yeah? Kung ikaw, magtayo ka ng grocery store, sinong pupunta sa grocery kung ang tubig nasa loob? Mag-ground pa kayo dyan, maubos pa kayo lahat. Di ba? So, dapat tugunan ninyo ng pansin itong bahang ito. Oo. Ayan o. Tugunan ninyo ng pansin itong hanggat, alam nyo sa totoo lamang taga-Davao, kung hindi ninyo solusyonan itong problema sa Davao, habang buhay na yan, sunod na yan. Susunod yung anak, tapos maging mayor na yung apo, maging mayor na yung pamangkin. Ma'am Linda, kanina pa po yan puputol-putol na live po natin, ma'am. Ngayon, hindi na po. So, yun lang po mga kababayan, yung ating topic patungkol dyan sa baha ng Davao. Dito naman tayo mga kababayan, sunod sa gabinete ni President Bongbong Marcos. Ito na, pang-cafe rin ang mga taga Davao, pang-cafe rin. Wala ng pondo na gastos na sa bar. Hayaan nyo na lang sila, baha na sila na dyan, sabi ni Mixed Opinion. So ito na mga kababayan, Marcos Jr., Cabinet after courtesy resignation. So ito